Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dahil sa kawalang paninindigan ng kanyang ama at pang-aapi ng kanyang madrasta, napilitan si Mercedes na magpakasal kay Alberto Montemayor, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa San Jose. Sa araw ng kanilang kasal, natuklasan ng kanyang asawa na hindi na siya birhen bago pa man sila ikasal, na siyang nagpatibay ng paniniwala nito na isa siyang maduming babae at may magulong buhay. Matapos dalhin ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan, niluwal ni Natalie ang kanyang anak. Pinirmahan ng annulment papers na inihain sa kanya ng kanyang asawa, saka naglaho na parang bula. Makalipas sa ilang taon, nagbalik si Natalie ng San Jose kasama ng isang bata. Mr. Montemayor, balita ko, naghahanap kayo ng personal doctor? Malugod na pumayag si Alberto. Tanggap ka na. May bali-balitang kumakalat na walang asawa ni kalandian si Mr. Montemayor, ngunit para siyang isang tutang naglalambing sa kanyang personal doctor at tinuturing ang anak nito na hindi pa alam kung sinong tunay na ama na parang sarili niyang anak. Ang ulan sa labas ng lumang mansyon ng mga De Vega ay tila nakikiramay sa nararamdamang pait ni Mercedes. Sa loob ng kanyang silid, nakasuot siya ng isang mamahaling wedding gown, ngunit ang kanyang mukha walang bakas ng saya. Huwag kang hihindi, Mercedes. Banta ng kanyang madrasta na si Elena habang mahigpit tinahawakan ng kanyang braso. Ito lang ang tanging paraan para hindi mabulok sa kulungan ng amo mo dahil sa mga utang niya. Isang Montemayor ang kukuha sa'yo, isang pirma mo lang, ligtas na kami. Si Mercedes ay walang nagawa kundi ang tumitig sa kanyang refleksyon. Alam niya ang reputasyon ni Alberto Montemayor. Siya ang tinaguri ang Iron King ng San Jose. Gwapo, bilyonaryo, ngunit walang puso. Isang transaksyon lang tingin nito sa kasal nila. Sa harap ng altar, ang mga mata ni Alberto ay kasing lamig ng yelo. Hindi siya ngumingiti. Nang isuot niya ang singsing sa darinin ni Mercedes, ang tanging naramdaman ng dalaga ay ang panginginig ng sariling kamay. Walang halik na naganap, tanging isang malamig na titig na tila ba sinasabi ni Alberto na binili kita kaya akin ka. Dinala si Mercedes sa mansyon ng mga Montemayor, isang palasyong gawa sa ginto ngunit tila isang kulungan. Pagdating sa silid, hindi man lang siya binigyan na Alberto ng pagkakataong makapagpahinga. Agad siyang hinarap ng asawa. Huwag mong isipin na dahil asawa na kita, ituturing kitang reyna, bungad ni Alberto habang tinatanggal ang kanyang korbata. Nandito ka lang dahil kailangan ko ng tagapagmana. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang katotohanan ang sumabog na tuluyang sumira sa pagkatao ni Mercedes. Dahil sa isang madilim na karanasan noong kabataan niya, isang pagtatangka na magsasamantala na hindi niya kailanman naisigaw sa mundo. Hindi na siya buo sa pisikal na aspeto. Nang matuklasan to ni Alberto, ang galit sa mga mata nito ay hindi may paliwanag. Tinulak niya si Mercedes palayo, isang maduming babae. Sigaw ni Alberto, ginamit mong iyong ama para lokohin ako? Akala ko isang inosenteng anak ng negosyante ang binili ko, yun pala isang babaeng may magulong nakaraan. Alberto, makinig ka muna. Pagmamakaawa ni Mercedes, habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko ginusto ang nangyari noon. Tumahimik ka, putol ni Alberto. Mula ngayon, ititira kita sa mansyon to. Ngunit huwag kang aasa ng kahit anong respeto mula sa akin. Isang gamit ka lang na binili ko para sa isang layunin. Simula ng gabing yon ay naging impyerno na ang buhay ni Mercedes. Sa harap na ibang tao, sila ang perpektong mag-asawa, ngunit sa loob ng mansyon, si Mercedes ay tila isang anino. Pinapakitaan siya ng kanyang madrasta at ama ng peking malasakit para lamang sa pera. Habang si Alberto naman ginagamit ang bawat pagkakataon para ipamukha sa kanya na wala na siyang halaga. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagay ang hindi inaasahan ni Mercedes ang unti-unti na pagtubo ng isang damdamin para sa kanyang asawa. Nakikita niya ang hirap ni Alberto sa negosyo, ang mga gabing hindi ito nakakatulog dahil sa problema. At ang mga sandaling nakikita niya ang lungkot sa lingkod ng pagiging fruitless nito.
Ngunit ang lahat ng iyon ay matatakpan na isang balita na babago sa kanilang tadhana. Doktor, sigurado po ba kayo? Tanong ni Mercedes habang hawak ang kanyang tiyan. Congratulations, Mrs. Montemayor. Magdadalawang ba na ang bata sa sinapupunan mo? Imbes na saya, takot ang naramdaman ni Mercedes. Paano niya sasabihin sa isang asawa na ang tingin niya ay madumi na siya ay buntis? 3 pagkakataon upang sabihin ang balita. Ngunit si Alberto ay nananatiling malamig. Palaging nakabaon ang mukha sa mga papeles ng negosyo o kaya naman tinititigan siya ng may panghuhusga sa isang gabi. Habang nasa kalagitnaan, hindi na napigilan pa ni Mercedes ang pagkahilo habang kumakain. Agad siyang tumakbo sa banyo at nagsuka. Sinundan siya ni Alberto hindi dahil sa pag-aalala kundi dahil sa pagdududa. Anong drama to, Mercedes? Tanong ni Alberto habang nakasandal sa pinto. Ang mga mata ay naniningkit. Alberto, buntis ako. Mahinang sagot ni Mercedes habang nagpapahid ng bibig. Sa halip na yakap, isang mapait na tawa ang isinagot ni Alberto. Buntis? At kaninong anak yan? Sa dami ng dumi na nakaraan mo, paano ko makakasiguro na sa akin nga ang batang yan? Ang bawat salita ni Alberto ay parang balisong na tumatama sa puso ni Mercedes. Wala akong ibang lalaki, Alberto. Ikaw lang. Simula na ikasal tayo, ikaw lang. Huwag mo kong lukuhin, sigaw ni Alberto sabay hampas sa pader. Simula ngayon, huwag kang aalis sa mansyon na ito. Isisilang mo ang batang yan. At kapag napatunayan ko na hindi ko yan dugo, pagsisisihan mong araw na nakilala mo ko? Naging bilanggo si Mercedes sa sarili niyang pamamahay. Pinagbawalan siyang lumabas ng walang bantay. Ang kanyang madrasta at ama sa halip na kampihan siya ay lalo pang nag-udyo kay Alberto na higpitan siya sa takot na bawalan sila ng sustento. Sa loob ng 9 na buwan, ang tanging libangan ni Mercedes ay ang pagbabasa ng mga medikal na libro. Doon niya nahanap ang kanyang hilig, ang pangarap na maging doktor na matagal niya nang binaondal sa kahirapan. Ito ang nagsilbing takas niya mula sa malupit na realidad. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, lalong naging mailap si Alberto. Madalas tong umuwi ng lasing at kung ano-anong masasakit na salita ang ibinabato sa kanya. Ngunit sa likod ng galit ni Alberto, may mga gabi na lihim niyang tinititigan ang natutulog na asawa. Nakakaramdam ng awa, ngunit agad tong binubura ng kanyang pride at selos. Isang gabi bago ang kanyang kabuhanan, isang gulo ang naganap sa San Jose. May mga armadong lalaking pumasok sa compound ng mga Montemayor. Mga kalaban ni Alberto sa negosyo na gustong kunin ang kanyang buhay. Sa gitna ng palitan ng putok, nakita ni Mercedes si Alberto na malapit ng barilin mula sa likuran. Kahit nahihirapan dahil sa bigat ng tiyan, tinulak ni Mercedes ang isang mabigat na plorera upang maagaw ang atensyon ng salarin. Ang bala tumama sa pader, ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Nakaligtas si Alberto, ngunit sa halip na pasalamatan ng asawa, tiningnan niya lang to na may halong gulat at takot. Bakit mo ginawa yon? Para magmukhang bayani? Ginawa ko yon dahil ama ka ng anak ko, sagot ni Mercedes bago siya tuluyang napaupo sa sahig dahil sa matinding kirot sa kanyang puson. Alberto, ang bata, lalabas na siya. Sa ospital, mag-isang hinarap ni Mercedes ang hirap ng panganak. Hindi pumasok si Alberto sa delivery room. Nang marinig ang unang uha ng sanggol, isang malusog na lalaki, umiyak si Mercedes hindi dahil sa saya, kundi dahil sa desisyong nabuo sa kanyang isip. Pagkalabas ni Mercedes sa recovery room, isang sobrang inaabot sa kanya ng abogado ni Alberto, annulment papers. Pinapirmahan na ito ni Mr. Montemayor bago ka pa manganak. Malamig na sabi ng abogado. Ang sabi niya, malaya ka na, iwan mong bata at huwag ka nang magpapakita. Kinuha ni Mercedes ang panulat, nanginginig ang kanyang mga kamay, pero may paninindigan. Pinirmahan niya ang papel, hinalikan ng noon ng anak sa huling pagkakataon habang mahimbing itong natutulog. Lalayo muna si mommy anak, pero pangako babalikan kita, hindi bilang isang mahinang Mercedes, kundi bilang isang babaeng kaya kang ipaglaban. Nang gabing yon, sa ilalim ng kadiliman at malakas na ulan, naglaho si Mercedes na parang bula. Ang tanging naiwan sa kama ng ospital ay ang wedding ring na dahan-dahang gumulong sa sahig. Lumipas ang 5 taon sa ibang bansa. Doon, binuhos ni Mercedes ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral.
Sa tulong ng isang scholarship at pagtatrabaho ng lampas sa oras, naging isa siyang mahusay na surgeon. Ngunit bawat gabing mapapagod siya ang litrato ng kanyang anak na kinuha niya ng palihim bago siya umalis ang nagsisilbing gasolina ng kanyang puso. Hindi na siyang Mercedes na payat, laging nakayuko at takot magsalita. Ngayon, siya ay si Dr. Mercedes de Vega, isang babaeng may otoridad, elegante at may matalas na pananalita. Kasama niya isang batang lalaki na may mga matang singtalas ng kay Alberto, ang kanyang anak na si Liam. Sa San Jose, hindi naging madali ang buhay para kay Alberto Montemayor. Bagaman lalong lumago ang kanyang kumpanya, tila naging mas malupit at malamig siya. Gayon pa man, may isang bagay na nagbabago sa kanya, ang pag-aalaga sa anak nila ni Mercedes. Kahit duda siya noon nang makita niyang lumalaki ang bata na kamukhang kamukha niya, kinain siya ng guilt. Ang batang naging sentro ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang kalusugan nagsimulang bumagsak dahil sa stress at isang lumang sugat mula sa assassination attempt noon na di maayos na gumaling. Isang umaga sa Montemayor Plaza, nagkakagulo ang mga staff. Isang bagong personal doctor ang darating para sa CEO. Kilala ang doktor na ito sa pagiging strikto at mahusay sa buong Asya. Bumukas ang pinto ng opisina ni Alberto. Pumasok ang isang babaeng nakaputing coat, nakapusod ang buhok at may dalang kumpiyansa sa bawat hakbang. Halos mabitawan ni Alberto ang hawak ng ballpen. Mr. Montemayor, balita ko naghahanap kayo ng personal doctor? Wika ni Mercedes, ang boses ay direkta at walang bahid ng takot. Hindi nakapagsalita agad si Alberto. Ang babaeng itinaboy niya bilang madumi ay nakatayo sa harap niya ngayon. Tinitingala ang lahat at mas nagniningning kaysa anumang brilyante. Tanggap ka na, maikling sagot ni Alberto, bagaman ang puso niya ay kumakabog ng di may paliwanag. Di niya alam kung galit, gulat o saya ang nararamdaman niya. Nagsimula ang gamutan, ngunit sa halip na si Alberto ang mag-utos, si Mercedes ang nagari sa mansyon. Hindi ka pwedeng uminom niyan, Mr. Montemayor. Narito ang listahan ng diet mo. Utos ni Mercedes habang kinukuha ang baso ng whiskey mula sa kamay ni Alberto. Sino ka para diktahan ako ng sarili kong bahay? Asar na tanong ni Alberto, ngunit kakaiba ang kislap sa kanyang mga mata. Ako ang doktor mo. Kung gusto mong mabuhay na matagal para sa anak mo, susunod ka sa akin, sagot ni Mercedes. Sa mga sumunod na araw, ang ruthless CEO na kinatatakutan ng lahat, tila naging isang tuta. Sumusunod siya sa bawat oras ng gamot, hindi na sumisigaw, at madalas mahuli ng mga tauhan na katitig lang kay Mercedes habang ito'y nagbabasa ng medical charts. Isang hapon, habang naglalakad si Mercedes sa hardin ng mansyon, nakita niyang isang batang naglalaro. Huminto ang mundo niya. Ang bata ay si Theo, ang anak na iniwan niya. Ngunit sa kanyang tabi naroon si Liam, ang anak na sinama niya sa pag-alis. Sa puntong to ng kwento, lumalabas na nagkaroon ng kambal si Mercedes, ngunit ang isa ay naiwan kay Alberto. Nagulat si Alberto nang makita ang dalawang batang magkasama. Nagkatinginan ang dalawang bata, magkamukhang magkamukha. Dr. De Vega, sino ang batang ito? Tanong ni Alberto. Ang boses ay nanginginig habang nakatingin kay Liam. Tumingin ng diretsyo si Mercedes kay Alberto. Siya ang dahilan kung bakit ako bumalik, Alberto. At siya rin ang patunay kung gaano ka kamali 5 taon nang nakalilipas. Nanigas sa kinalalagyan si Alberto habang nakatingin sa dalawang bata. Si Theo, ang batang pinalaki niya sa loob ng mansyon, at si Liam, ang batang dala ni Mercedes. Ang pagkakahawig ng dalawa hindi may pagkakaila, mula sa hugis ng mata hanggang sa paraan ng kanilang pagtayo. Anong ibig sabihin nito, Mercedes? Garalgal ang boses ni Alberto. Bakit sila magkamukha? Malamig ang titig ni Mercedes. Noong gabing nanganak ako, kambal ang nilawal ko, Alberto. Pero dahil sa takot ko sa iyo at sa annulment papers na inayahan mo, wala ako nagawa kundi iwan ang isa dahil alam ko, hindi mo ako hayaang makaalis kung kukunin ko silang dalawa. Kinuha ko si Liam dahil siya ang mas mahina noon at iniwan ko si Theo dahil alam kong kahit gaano ka kasama, hindi mo pababayaan ang sarili mong dugo. Napahawak si Alberto sa kanyang dibdib. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang operasyon ay walang-wala sa kirot na dulot ng katotohanan ito. 5 taon niyang pinagkait sa sarili at kay Theo ang isang ina dahil sa kanyang mapanghusgang isipan. Di nakapaghintay si Alberto, lumapit siya kay Liam, dahan-dahan lumuhod upang mabantayan ang bata. Ngunit sa kanyang pagkagulat umatras si Liam, nagdago sa likod ng binti ni Mercedes. Liam, he is...
Hindi na ituloy ni Mercedes ang sasabihin. He's the man who hurt you, right, Mommy? Matapang na tanong ni Liam sa wikang Ingles. Parang sumaksak ng paulit-ulit si Roberto. Ang batang dapat sana'y katuwang niya sa paglaki ay may galit sa kanya. Tumingin siya kay Mercedes, naghahanap ng kapatawaran, ngunit tanging profesional na distansya ang nakikita siya sa mga ito. Mula ngayon, tutuloy na kami ni Liam sa guest house ng mansyon para masabaybayan ko ang kalusugan mo at ni Theo, deklara ni Mercedes. Huwag mong iisiping nandito ako para sa'yo. Narito ako para sa mga anak ko. Habang sinusubukan ni Alberto na amuhin si Mercedes, isang panganib ang nagbabadyang sumira sa kanilang muling pagtatagpo. Ang madrasta ni Mercedes na si Elena at ang ama nitong si Rodolfo ay nalaman ang kanyang pagbabalik. Takot silang mabunyag ang ginawa nilang sabuatan noon. Ang pagmamanipula sa mga medical na record ni Mercedes upang magmukha itong madumi. Sa paningin ni Alberto, kailangan mawala si Mercedes bago pa siya makapagsalita kay Alberto. Bulong na Elena sa isang madilim na sulok ng isang bar. Kung malalaman ni Alberto na tayong nag-setup sa kanya noon, tayong dalawa ang ipapatumba ng mga Montemayor? Isang hapon, kailangan bumili ni Mercedes ng mga espesyal na gamot para kay Theo na nagkaroon ng biglaang lagnat. Sa kabila ng babala ni Alberto, lumabas siya kasama ng ilang mga bodyguards. Sa gitna ng highway, isang itim na van ang humaharang sa kanila. Mabilis na bumaba ang mga armadong lalaki at nagpaula ng bala. Dito lumabas ang tapang ni Mercedes. Sa halip na magtago gamit ang kanyang kaalaman sa depensa na natutunan niya sa ibang bansa upang protektahan ang driver niyang sugatan. Bago pa man lumala ang sitwasyon, dumating na ang convoy ni Alberto. Mismong si Alberto ang bumaba ng sasakyan. May hawak na barel at bawat bakas ang bagsik sa kanyang mga mata. Walang sino mang pupwedeng humawak sa asawa ko, sigaw ni Alberto habang nakikipagpalitan ng putok sa mga salarin. Matapos sa maikling bakbakan, mabilis na nilapitan ni Alberto si Mercedes. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat, sinusuri kung may sugat. Ayos ka lang ba? Nasasaktan ka ba? Dahan-dahang tinanggal ni Mercedes ang kamay ni Alberto. Salamat, pero di mo na kailangan magpanggap na nag-aalala, Mr. Montemayor. Sanay na akong protekta ng sarili ko dahil wala naman ikaw nung kailangan kita. Tumalikod si Mercedes, iniwan si Alberto na nakatayo sa gitna ng kalsada. Batid na ang daan patungo sa kapatawaran ay mas mahaba at mas madugo kaysa sa inaakala niya. Matapos ang naganap na ambush, hindi na nahimik si Alberto. Gamit ang kanyang koneksyon na huri ng kanyang mga tauhan ang isa sa mga salarin. Sa ilalim ng matinding interogasyon sa basement ng mansyon, lumabas ang pangalan na matagal nang pinaghihinalaan ni Alberto, Rodolfo at Elena de Vega, ngunit hindi lang ang tangkang pagpatay ang nalaman ni Alberto. Inamin ng tauhan na 5 taon nang nakalilipas, binayaran sila ng madrasta ni Mercedes upang gumawa ng pekeng ebidensya at manuhol ng doktor para palabasing haliparot at madumi ang imahe ni Mercedes bago pa man ang kasal. Kinabukasan, nabulabog ang tahimik na umaga ni Rodolfo at Elena nang pumasok ang mga tauhan ni Alberto sa kanilang bahay. Pumasok si Alberto na may dalang aura ng kamatayan. Alberto, anong ibig sabihin ito? Tanong nito ni Rodolfo habang nanginginig ang boses. Magkapamilya tayo. Wala akong pamilyang ahas. Malamig na putol ni Alberto. Inihagis niya sa mesa ang mga dokumento ng kanilang mga utang at mga affidavit ng mga taong binayaran nila noon. Dahil sa inyo, tinaboy ko ang kaisa-isang babaeng nagmamalasakit sa akin. Dahil sa inyo, hindi ko nakasamang anak ko ng 5 taon. Sa loob lamang ng 1 oras, kinuha ni Alberto lahat ng ari-arian ng mga De Vega. Pinadala niya rin ang mga to sa presinto upang harapin ang mga kasong frustrated murder at falsification of documents. Gusto kong mabulok kayo sa kulungan nang alam ninyong wala na kayong kahit isang kusing. Banta ni Alberto bago siya lumisan. Bumalik si Alberto sa mansyon na punong-puno ng pagsisisi. Nadatnan niya si Mercedes sa garden, pinagmamasdan ang kambal na sina Theo at Liam na naglalaro ng soccer.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Alberto ang ngiti ni Mercedes. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Mercedes, tawag niya. Huminto siya sa malayo, hindi magawang lumapit ng dahil sa hiya. Alam ko na ang lahat. Nalaman ko ang ginawa ni Elena. Nalaman ko kung gaano kita pinagbuhatan ng maling hinala. Hindi lumingon si Mercedes. Alam mo na. At ano ngayon, Alberto? Mababalik ba niya ng 5 taon na umiiyak ako sa ibang bansa habang nag-aaral at nag-aalaga ng may sakit na anak? Mababalik ba niya ng sakit ng panguhusga mo nung gabing nanganak ako? Lumalapit si Alberto at dahan-dahan lumuluhod sa damuhan sa likuran ni Mercedes. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo agad, pero hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong maging ama ko kina Theo at Liam, at hayaan mong mapatunayan ko na ang dating ruthless na asawa mo handang maging alipin mo ngayon. Mapatawan mo lang? Sa gitna ng madamdaming eksena, bigla nawala ng malay si Theo sa gitna ng field. Mabilis tumakbo si Mercedes at Alberto. Theo, anak! Sigaw ni Mercedes. Bilang doktor, agad niyang sinugod ang pulso ng bata. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niya. Alberto, kailangan natin siya dalhin sa ospital ngayon din. Dito na ipakita ang pagbabago ni Alberto. Sa halip mag-utos, siya mismong bumuhat sa bata at mabilis nagmaneho patungo sa pinakamalapit na medical center. Sa loob ng sasakyan, habang-hawak ni Mercedes ang kamay ni Theo, hinawakan ni Alberto ang kabilang kamay ng asawa. Di ko hayaang may mangyaring masama sa kanya, Mercedes. Pangako, bulong ni Alberto. Ngunit sa ospital, isang malaking pagsubok ang naghihintay. Ang kondisyon ni Theo nangangailangan ng isang bihirang blood type o bone marrow transplant. At dahil kambal sila, tayong si Liam lang ang pwedeng maging donor. Dito masusubok ang katatagan ni Mercedes bilang ina. Isasakripisyo ba niya ang kalusugan ng isang anak para iligtas ang isa pa? At paano gagawin ni Alberto ang lahat para protektahan ang kanyang buong pamilya mula sa banta ng kamatayan? Nagkagulo sa emergency room ng Montemayor Medical Center. Bilang isang bihasang doktor, alam ni Mercedes seryosong sitwasyon. Ang diagnosis, acute aplastic anemia. Mabilis bumababa ang blood cell counts ni Theo at kailangan niya ng agarang bone marrow transplant. Doc, kailangan natin ng donor na 100% match. Ang kambal niya ang tanging pag-asa. Paliwanag na isang espesyalista na kasamahan ni Mercedes. Napaatras si Mercedes. Tumingin siya kay Liam na nakaupo sa waiting area, walang kamalay-malay sa panganib. Bilang ina, nadudurog siya. Paano niya isasailalim sa isang masakit na prosesong isa niyang anak para iligtas ang isa? Nakita ni Alberto ang panghihina ni Mercedes. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagutos o sumigaw. Nilapitan niyang asawa at dahan-dahan inakbayan ito. Mercedes, nandito ko. Di mo to kailangan pasanin mag-isa? Mahinaong saad ni Alberto. Di mo naiintindihan, Alberto. Si Liam, bata pa siya. Natatakot ako para sa kanilang dalawa. Hagulgol ni Mercedes. Hinawakan ni Alberto ang mukha ni Mercedes at pinunasan ng mga luha nito. Titiyakin nating ligtas silang dalawa. Gagamitin ko lahat ng yaman ko. Kukuha tayo ng pinakamagagaling na doktor sa mundo pero ngayon, kailangan nating magpakatatag para sa kanila. Sa gulat ng mag-asawa, lumapit si Liam sa kanila. Hawak ang kanyang paboritong laruan na bigay ni Alberto nung nakaraang araw. Mommy, is Theo going to be okay? Tanong ng bata sa kanyang inosenteng boses. Pinaniwanag ni Mercedes sa parang maiintindihan ng bata na kailangan ng tulong ni Theo. Hindi nag-atubili ang bata. I want to help my brother, Mommy. I'm a big boy, right? Dito na tuluyan bumigay ang emosyon ni Alberto. Niyakap niya si Liam ng mahigpit. You are the bravest boy I know, Liam. Thank you, son. Ang salitang son nagdulot ng kirot sa puso ni Mercedes. Nakita niyang tunay na pagmamahal sa mga mata ni Alberto, isang bagay na ipinagkait nito noon. Habang nasa loob ng operating room ang kambal, magkatabing naghihintay sina Mercedes at Alberto sa labas. Walang kibuan, ngunit ang kanilang mga kamay magkahawak ng mahigpit. Sa bawat oras na lumilipas, tila unti-unti natutunaw ang yelo sa pagitan nila. Salamat, Alberto, bulong ni Mercedes. Salamat sa pagtayo bilang ama sa kanila ngayon. Huwag kang magpasalamat, Mercedes. Itong dapat kong ginawa simula pa noon, sagot ni Alberto. Gusto kong malaman mo na simula nang bumalik ka, wala na ako ibang hangad kundi yung mabuo tayong muli. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal.
Habang abala lahat sa ospital, isang di inaasahang balita ang dumating. Ang mga tauhan ni Alberto na nagbabantay sa mga De Vega ay nagulat. Nakatakas si Elena. Ginamit ito ang kanyang huling natitirang koneksyon upang makalabas ng kulungan bago pa man simulan ang pagdinig. Isang mensahe ang natanggap ni Alberto sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi pa tapos ang laban, Alberto. Kung di ko nakuha ang yaman mo, sisiguraduhin ko walang matitira sa pamilya mo. Nagdilim ang paningin ni Alberto. Alam niyang nasa panganib ang kanyang asawa at ang mga anak sa loob mismo ng ospital. Palihim niyang tinawagan ng kanyang head of security. I-lockdown ang buong floor ng mga bata. Walang papasok o lalabas na hindi ko kilala at hanapin yung babaeng yan bago ko siya mahanap at mapatay gamit ang sarili kong mga kamay. Matapos ang tawag, bumalik si Alberto sa tabi ni Mercedes na may pilit ng ngiti. Ayaw nang dagdagan pa ang pag-aalala nito. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, nagbabalik ang ruthless CEO. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang bagsik ay gagamitin niya para protektahan ang kanyang mahal sa buhay. Matapos sa mahabang oras ng paghihintay, bumukas ang pinto ng operating room. Pagod ngunit may ngiti ang surgeon na lumabas. The transplant was a success, Mr. De Vega. Liam was a perfect match and Teo's body is responding very well. Napaiyak si Mercedes sa sobrang ginhawa. Sa bugso ng damdamin, niyakap niya si Alberto. Nararamdaman niya mahigpit na yakap nito pabalik. Isang yakap na tila nagsasabi na hindi na siya muli pang bibitaw. Sabi ko sa'yo, malalakas sa mga anak natin. Bulong ni Alberto habang inahalikan ng tuktok ng ulo ni Mercedes. Sa sandaling yon ay nakalimutan ni Mercedes ang galit. Ang tangi niyang nararamdaman ay ang seguridad sa piling ng asawa. Dinala si Liam sa recovery room habang si Teo naman ay nasa ICU para sa monitoring. Habang nagbabantay sa tapat ng salamin ng ICU, hindi na napigilan pa ni Alberto ang kanyang sarili. Alberto, simula nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Mercedes, alam ko, hindi sapat ang salitang patawad. Sa tuwing titingin ako sa mga bata, naaalala ko kung gaano ko naging bulag. Simula ni Alberto, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nung wala ka, naging matagumpay ako sa negosyo pero gabi-gabi akong parang pinapatay sa lungkot. Ngayon dito ka na, handa akong ibigay ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, ang pangalan ko. Mukha ko lang yung tiwala mo. Humarap na si Mercedes sa kanya. Alberto, ang tiwala ay parang baso. Nung binasag mo to 5 taon nang nakalilipas, nagkapira-piraso ito. Pero tumingin siya sa kanilang mga anak. Para sa kanila, handa akong subukan na buuin itong muli. Pero wag mong aasahan na magiging madali. Sapat na sa akin ang subukan, Mercedes. Higit pa sa sapat. Tugon ni Alberto habang nagaganap ang madamdaming eksena. Isang babaeng naka-uniforme ng nurse ang dahan-dahan na naglalakad sa hallway. May suot itong mask, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ito ay si Elena. Nakalusot siya sa seguridad dahil sa kanyang disguise. May dala siyang syringe na naglalaman na nakakamatay na lason. Ang kanyang target, ang mga bata. Gusto niyang maramdaman ni Alberto at Mercedes ang mawalan ng pinakamahalaga sa kanila. Pumasok si Elena sa silid ni Liam, ngunit bago pa man niya maiturok ang lason, isang kamay na huwablot sa kanyang braso. Ito ay si Mercedes na pumasok para tingnan ang kanyang anak. Sino ka? Hindi ikaw naka-duty na nurse dito? Sigaw ni Mercedes. Agad na tinanggal ni Elena ang kanyang mask. Dapat namatay ka na lang sa ibang bansa, Mercedes. Sa sobrang galit, naglabas si Elena ng maliit na patalim at mabilis winasiwas to kay Mercedes. Nagkaroon ng pisikal na bakbakan. Sa kabila ng pagiging doktor ay naging matapang si Mercedes para protektahan ang anak. Nagtamo siya ng hiwa sa braso ngunit hindi siya bumitaw. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Alberto kasama ang mga guards. Nang makita ni Alberto ang sugatang braso ni Mercedes at ang kutsilyo ni Elena, nagdilim ang kanyang paningin. Isang malakas na sipa ang binigay niya kay Helena na magpapasubsob dito sa sahig. Sinabihan na kita, Elena. Walang sino mang po pwedeng humipo sa pamilya ko, bulyaw ni Alberto. Akmang susugurin niya ito para sakta na higit pa, ngunit hinawakan siya ni Mercedes sa kamay. Alberto, wag.
Huwag kang maging mamamatay tao dahil sa kanya. Hayaan mong ang batas ang tumapos sa kanya. Pagmamakaawa ni Mercedes. Nakahinga na malalim si Alberto, pilit na pinapakalma ang sarili. Dalhin niyo yan sa pinakamadilim na selda ng presinto. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakakita ng sikat ng araw. Matapos mailabas si Elena, agad na ginamot ni Alberto ang sugat ni Mercedes. Maingat ang kanyang mga galaw, tila ba natatakot siyang saktan palalo ang asawa. Lagi ka na lang nasasaktan dahil sa akin, malungkot na sabi ni Alberto. Nasaktan ako noon dahil sa maling akala, pero ngayon, nasaktan ako dahil sa pagpoprotekta sa mahal ko, sagot ni Mercedes. Magkaiba yon, Alberto? Dahan-dahang inilapit ni Alberto ang kanyang mukha at hinalikan si Mercedes sa noo. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naramdaman nila ang tunay na kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ngunit alam nilang simula pa lamang to ng kanilang muling pagbangon. 3 araw, matapos sa matagumpay na operasyon, dahan-dahan, dinilat ni Theo ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita si Mercedes at Alberto na magkahawak ang kamay habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Mommy, Daddy, mahinang tawag ni Theo. Napatalon sa tuwa si Mercedes at agad na hinaplos ang noo ng anak. Nandito kami anak, safe ka na? Si Alberto naman di mapigilang maluha. Bagaman tinatawag siyang daddy ni Theo noon pa man, ngayon lang niya naramdaman ang bigat at halaga ng salitang iyon. Dahil ngayon alam niyang karapat-dapat na siya sa titulong iyon. Sa kabilang kama, gising na rin si Liam at kumakain ng prutas. Pinapanood niya ang paglalambing ni Alberto kay Theo. Sa loob ng 5 taon, si Liam lumaking walang ama at ang tanging imahe niya kay Alberto yung lalaking nanakit kay mommy. Lumapit si Alberto kay Liam pagkatapos asikasuhin si Theo. May dala siyang isang maliit na medalya, isang bravery award na ipinagawa niya para sa bata. Liam, tawag ni Alberto, ang boses ay malambot. Salamat sa pagliligtas sa kapatid mo. Ikaw ang tunay na hero ng pamilyang ito. Tinignan ni Liam ang medalya, pagkatapos tumingin kay Mercedes na tumango naman sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Liam ang medalya. Are you still a mean man, Mr. Montemayor? Tanong ng bata sa kanyang inosenteng paraan. Ngumiti ng mabait si Alberto. I was. Pero gagawin kong lahat para maging pinakamabuting tao para sa inyo ni Theo at para kay mommy ninyo. Pwede ba kitang maging friend? Nag-isip ang bata pagkatapos dahan-dahang yumakap sa leg ni Alberto. Okay, Daddy. Sa sandaling yon, tila gumuho ang huling pader sa puso ni Alberto. Niyakap niyang anak ng mahigpit, humihingi ng tawad sa bawat segundo na wala siya sa tabi nito. Makalipas ang 2 linggo, pinayagan na ng mga doktor na makalabas ang kambal. Ngunit sa halip bumalik sa guest house, dinala sila ni Alberto sa main wing ng mansyon. Sa silid na dati para lamang kay Mercedes, ngunit ngayon mas pinalaki at mas pinaganda. Hindi na to kulungan, Mercedes, wika ni Alberto habang binubuksan ang pinto. Ito na ang tahanan ninyo. Kayong 3 ang may-ari sa lahat ng nakikita ninyo. Puno ng mga sariwang bulaklak ang silid at may mga bagong laruan para sa kambal. Higit sa lahat, nakita ni Mercedes ang isang frame sa pader, isang portrait nilang 4 na ipinagawa ni Alberto base sa mga kuha sa ospital. Nang makatulog ang kambal sa kanilang bagong nursery, naiwan sina Mercedes at Alberto sa balkonahe. Ang malamig na sahangin ng San Jose tila nagdadala ng kapayapaan. Paanong career mo, Mercedes? Tanong ni Alberto. Alam kong mahal mo ang pagiging doktor. Di ko gustong ikulong ka ulit sa bahay na to. Nagulat si Mercedes. Ang akala niya, pagbabawalan na naman siya nito. Gusto ko pa rin ituloy ang klinika ko, Alberto. Gusto kong makatulong sa mga taong walang pambayad sa ospital. Kung ganon, ipapatayo ko ang pinakamalaking charity wing sa Montemayor Medical Center at ikaw ang mamamahala, deklara ni Alberto. Gusto kong maging proud ang mga anak natin sa ina nila. Habang unti-unting bumabalik ang tamis, sa pagitan ng dalawa may isang di inaasahang bisitang dumating sa San Jose. Isang lalaki mula sa nakaraan ni Alberto, ang kanyang dating kasosyo na si Marco Valeriano. Si Marco may dalang lihim tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ni Alberto at naniniwala siya na si Mercedes ang susi upang mapabagsak ang imperyo ng mga Montemayor. Masyadong masayang pamilya Montemayor, bulong ni Marco habang pinagmamasdan ng mansyon mula sa malayo. Panahon na
para ipaalala sa kanila na ang bawat utang may kasamang interes at ang interes na yon dugo. Sa gitna ng unti-unting paghilom ng relasyon ni na Mercedes at Alberto, isang engrandeng charity gala ang dinao sa San Jose para sa pagbubukas ng bagong medical wing. Doon dumating ang isang lalaking hindi inaasahan ni Alberto, si Marco Valeriano. Si Marco ay isang matalinong negosyante at dating matalik na kaibigan ni Alberto bago sila nagkaroon ng matinding hidwaan sa negosyo. Ngunit may mas malalim na koneksyon. Si Marco, ang lalaking tumulong kay Mercedes nang siya'y nasa ibang bansa pa at nagsisimula pa lang mag-aral ng medisina. Mercedes, is that really you? Nakangiting bati ni Marco sa gitna ng ballroom. Agad niyang hinawakan ng kamay ni Mercedes at hinalikan ito na siyang nagpataas ng presyon ni Alberto. Hindi nakalagpas kay Alberto ang pamilyar na pakikitungo ni Marco sa kanyang asawa. Agad siyang lumapit at inakbayan si Mercedes ng mahigpit. Valeriano, hindi ko alam na imbitado ka rito. Malamig na sabi ni Alberto. Hindi kailangan ng imbitasyon para sa isang lumang kaibigan, Alberto. Balik na sagot ni Marco habang ang mga mata nananatiling nakatitig kay Mercedes. Hindi ko akalain na ang Dr. De Vega na hinahangaan sa abroad ay ang asawa mo palang tinaboy mo noon. Ang bawat salita ni Marco ay tila asin sa bukas na sugat ni Alberto. Sa buong gabi, hindi mapakali si Alberto habang nakikita niya na nag-uusap ng masinsinan sina Mercedes at Marco tungkol sa mga medikal na proyekto. Ang dating ruthless CEO ay parang isang bata na inagawan ng laruan ngunit pinipilit niyang kontrolin ang kanyang galit para kay Mercedes. Kinabukasan nalaman ni Alberto na nagkikita sina Mercedes at Marco sa isang coffee shop. Di alam ni Alberto na ang pinag-uusapan nila ay ang donasyon ni Marco para sa mga batang may sakit sa San Jose. Dahil sa trauma niya sa nakaraan, muling bumangon ang hinala sa puso ni Alberto. Pag-uwi ni Mercedes sa mansyon, sinalubong siya nito na isang seryosong muka. Bakit kailangan mo makipagkita sa kanya ng patago? Tanong ni Alberto. Hindi ako nakikipagkita ng patago, Alberto. Alam mo kung gaano kalaki ang naitulong ni Marco sa akin nang wala akong kahit ano sa abroad. Sagot ni Mercedes. Huwag mong ibalik ang ugali mong mapanghusga. Natatakot lang ako, Mercedes. Natatakot ako na baka may masigit siyang lugar sa puso mo dahil siyang nandun nung iniwan kita. Sigaw ni Alberto na sa wakas nailabas ang kanyang insecurity. Habang abala ang dalawa sa kanilang personal na alitan, nagsimulang gumalaw si Marco sa likod. Hindi lang pala si Mercedes ang pakay nito. Ginamit niyang impluwensya upang i-pull out ang mga investors ng Montemayor Group. Dahilan upang malagay sa panganib ang kumpanya ni Alberto. Sa gitna ng krisis na ito, isang dokumento ang ipinadala ni Marco kay Alberto. Isang lumang kontrata na magpapatunay na ang lupa kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Montemayor ay may depekto sa titulo at si Marco ang may-ari ng tunay na dokumento. Nalaman ni Mercedes ang ginagawa ni Marco. Pinuntahan niya ito sa opisina nito upang tapusin ang gulo. Marco, itigil mo to. Akala ko ba magkaibigan tayo? Matapang na tanong ni Mercedes. Magkaibigan? Mahal kita noon pa. Pinanood kita habang naghihirap ka, tinulungan kita para lang mapatunayan mong hindi mo kailangan ng isang Alberto Montemayor. Pag-amin ni Marco. Iwan mo siya at ibabalik ko lahat ng kinuha ko sa kanya. Lingid sa kaalaman ng dalawa, nakikinig si Alberto sa labas ng pinto. Hawak niya ang kanyang baril. Handang pumasok at tapusin si Marco ngunit tumigil siya nang marinig ang sagot ni Mercedes. Hindi nabibili ng pera o proteksyon ang pag-ibig, Marco. Oo, sinaktan ako ni Alberto pero siya ang ama ng anak ko at siya ang lalaki na pinipili kong patawarin. Kung sisirain mo siya, sisirain mo rin ang pamilyang binuo ko. Dahil sa pagtanggi ni Mercedes, nawala sa sarili si Marco. Senyales to para sa kanyang mga tauhan na pumasok at harangan ang labasan. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Mercedes, walang makikinabang sa'yo. Sabi ko na nga ba, kailangan kitang turuan ng leksyon. Valeriano, isang mabilis na bakbakan ang naganap sa loob ng building. Sa gitna ng kaguluhan, isang balang tumama sa balikat ni Alberto habang pinoprotektahan niya si Mercedes na makatakas. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng penthouse ni Marco. Habang mabilis inililikas ng mga tauhan ni Alberto si Mercedes, naiwan si Alberto na duguan ng balikat, ngunit nananatiling nakatayo ng matuwid.
Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit, hindi dahil sa sugat kundi dahil sa pagtatangkang agawin ng kanyang asawa. Akala mo ba madadaan mo ko sa sindak, Marco? Singhal ni Alberto habang nagtatago sa likod ng isang matibay na haligi. Matagal na nating tinapos ang kompetisyon at alam mong sa dulo, ako ang palaging nananalo. Hindi ito tungkol sa negosyo ngayon, Alberto. Sigaw ni Marco mula sa kabilang panig. Tungkol ito sa kung sinong mas karapat-dapat kay Mercedes. Ikaw na nanira sa kanya o ako na bumuo sa kanya? Sa halip na tuluyang lumayo, tumigil si Mercedes sa hallway. Narinig niya ang palitan ng putok at ang pag-ungol ng sakit ni Alberto. Sa kabila ng takot, naig ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang asawa at bilang doktor. Bitiwan niyo ko? Utos ni Mercedes sa mga bodyguards. Sugatan ng asawa ko, hindi ko siya pwedeng iwan doon. Gamit ang kanyang medical bag na lagi niyang dala, mabilis siyang bumalik sa silid. Nakita niya na nakasandal si Alberto sa pader, namumutla dahil sa dami ng dugong nawawala. Sa harap naman ito ay si Marco na akbang itutuloy ang huling bala. Wag! Sigaw ni Mercedes sabay harang sa harap ni Alberto. Kung papatayin mo siya, Marco, isama mo na ako dahil kung mamamatay siya, wala na ring saysay ang buhay na binigay mo sa akin noon. Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay na may hawak na barel ay nanginginig. Sa puntong yun, napagtanto niya na kahit anong yaman o kapangyarihan ang meron siya, hindi niya makukuha ang puso ni Mercedes na nakatali na sa lalaking kinasusuklaman niya. Samantala, sinamantala ng mga tauhan ni Alberto ang pagkakataon. Isang sniper mula sa kabilang gusali ang nagpakawala ng bala na tumama sa binti ni Marco, dahilan upang mapaluhod ito at mabitawan ang kanyang armas. Agad pinalibutan ng mga otoridad at ng mga tauhan ni Alberto ang silid. Habang pinapaspasan ng mga pulis ang pag-aresto kay Marco, ay mabilis na kumilos si Mercedes. Pinunit niya ang kanyang damit upang gawing tourniquet sa balikat ni Alberto. Bakit ka bumalik? Mahinang tanong ni Alberto. Pilit nang umingiti sa kabila ng hapde. Ang sabi ko, lumayo ka na. Tumahimik ka, Alberto Montemayor. Boses doktora na sabi ni Mercedes. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi mo ako po pwedeng iwan ngayon. Marami pa tayong kailangan ayusin. Ang mga anak natin naghihintay sila sa'yo. Huminga na malalim si Alberto at tinawakan ang kamay ni Mercedes. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Dinala si Marco sa ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya. Dahil sa kanyang mga ilegal na transaksyon at pagtangkang pumatay, tuluyan ng gumuho ang kanyang imperyo. Ang mga dokumentong hawak niya tungkol sa mansyon ng mga Montemayor ay napatunayan na peke. Isang huling desperadong hakbang para lamang sirain ang kaligayahan ng mag-asawa. Dinala rin si Alberto sa ospital. Sa pagkakataong ito, si Mercedes mismo ang nag-opera upang alisin ang balang moon sa kanyang balikat. Nang magising si Alberto mula sa anesthesia, ang unang bumungad sa kanya ay ang kanyang buong pamilya. Si Mercedes na nakangiti at ang kambal na sina Theo at Liam na may dalang mga card na may nakasulat na "Get well soon, Daddy." Wala na ang banta, Alberto. Bulong ni Mercedes. Wala na si Elena, wala na si Marco, tayo na lang. Tumitig si Alberto sa kanyang asawa at mga anak. Doon niya naramdaman ang tunay na tagumpay, hindi sa bilyong-bilyong halaga ng kumpanya, kundi sa pagmamahal na sa wakas ay buo na at walang halong pagdududa. Habang nagpapagaling sa mansyon, si Alberto ay tila ba nasa langit. Hindi siya hinayaan ni Mercedes na gumalaw ng husto. Si Mercedes mismo ang nagpapalit ng kanyang benda, naghahanda ng kanyang pagkain, at nagbabantay sa kanyang pag-inom ng gamot. Mercedes, kaya ko ng sarili ko. Baka mapagod ka? Biro ni Alberto habang pinapanood ang asawa na mahigpit na nililinis ang kanyang sugat. Bilang doktor mo, utos ko na magpahinga ka. Bilang asawa mo, gusto ko lang tong gawin. Sagot ni Mercedes na may kasamang matamis na ngiti. Ito ang mga sandaling ipinangarap ni Alberto. Ang katahimikan at pagmamahal na walang halong takot o puot. Isang gabi, kahit na hirap pa ang balikat, naganda na si Alberto na isang sorpresa sa garden ng mansyon.
Puno ito ng mga puting rosas. Ang paboritong bulaklak ni Mercedes na hindi niya alam kung mapapansin ba pala ni Alberto. May maliit na lamesa para sa kanilang dalawa at isang violinist na tumutugtog sa sahig. Para saan to, Alberto? Tanong ni Mercedes pagdating niya sa garden. 5 taon kita na hindi niyaya sa isang totoong date, Mercedes. Nung una tayong kinasal para sa isang business transaction lang ang lahat. Ngayon, gusto na kitang ligawan ng tama. Seryosong sabi ni Alberto na isang hawak ang maliit na velvet box. Sa loob nito ay ang kanyang original na wedding ring na tinabi niya simula ng gabing iwan niya si Mercedes sa ospital. Gusto kong suotin mo tong muli. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo akong makasama habang buhay. Bago isuot ang singsing, humawak si Mercedes sa kamay ni Alberto. Bago ang lahat, may kailangan kang malaman. Isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo nung bumalik ako. Kinabahan si Alberto, ngunit nanatili siyang nakikinig. Nung nasa abroad ako, hindi lang pag-aaral ang inaatupag ko. Nalaman ko ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo, simula ni Mercedes. Nalaman ko ng aksidenteng pumatay sa kanila, hindi aksidente. May kinalaman ang ama ko at si Marco Valeriano. Yon ang dahilan kung bakit ako natakot bumalik noon. Dahil natakot akong itakwil mo ko kapag nalaman mong ang pamilya ko ang sumira sa pamilya mo. Nanahimik si Alberto. Ang kanyang mga magulang ang pinakamalaking kawalan sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na magalit, hinawakan niya na mahigpit ang mukha ni Mercedes. Mercedes, hindi ikaw ang kasalanan ng pamilya mo. Alam ko ang tungkol doon bago pa man tayo muling magkita sa ospital. Sinuri ko ng lahat nung nalaman kong nakatakas si Elena, pag-amin ni Alberto. Kaya ko silang patawarin dahil sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa pagiging halimaw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling sinuot ni Alberto ang singsing sa daliri ni Mercedes. Walang sapilitan, walang kontrata, tanging 2 puso lamang na handang magpatawad. Mahal na mahal kita, Mercedes Montemayor, bulong ni Alberto bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa labi ng asawa. Isang halik na nagbubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Biglang may narinig silang hagik-hik mula sa likuran ng mga halaman. Doon ay nakita niya na nakasilip sina Theo at Liam, kasama ang kanilang yaya. Is mommy and daddy okay now? Tanong ni Liam. Yes, baby. Very okay, sagot ni Mercedes habang binubuksan ang kanyang braso para yakapin ang kambal. Lumapit ang mga bata at naging isang malaking group hug ang eksena. Sa gitna ng tawanan ay naisip ni Alberto na ito na ang pinakamagandang deal na nagawa niya sa buong buhay niya. Kinabukasan, inanunsyo ni Alberto sa buong San Jose ang kanilang muling pagpapakasal. Isang magarbo at masayang selebrasyon na dadaluhan ng lahat. Ngunit sa gitna ng paghahanda, isang sulat lamang ang natanggap ni Mercedes mula sa kanyang ama sa loob ng kulungan. Isang huling hiling na susubok kung gaano kalawak ang kanyang puso sa pagpapatawad. Isang maulang hapon sa mansyon ng mga Montemayor na makatanggap si Mercedes na isang sulat. Ang papel ay luma, gusot at may bakas na mga natutuyong luha. Galing to sa ama na si Rodolfo de Vega na kasalukuyang nakakulong at nababalitang maluba ang karamdaman. Mercedes, anak, alam ko wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero bago man lang ako mawala sa mundong to, hayaan mong sabihin ko sa iyong katotohanan na di ko kayang sabihin noon dahil sa takot ko kay Elena at Marco. Patawarin mo ko, anak. Nanginig ang kamay ni Mercedes. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi, ama pa rin niya ito. Nilapitan siya ni Alberto at hinawakan sa balikat. Kung gusto mong pumunta sa presinto para harapin siya, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Kinabukasan, dinala ni Alberto si Mercedes sa City Jail. Sa isang malamig at madilim na visitation room, lumabas sa isang matandang lalaki na halos hindi na makilala. Payat, ubo ng ubo, at puno ng pagsisisi ang mga mata, si Rodolfo. Anak, Alberto? Mahinang sambit ni Rodolfo. Bakit mo kami ipinatawag? Seryosong tanong ni Alberto. Pinoprotektahan pa rin si Mercedes sa anumang emosyonal na pananakit. Dito na nilahad ni Rodolfo ang huling piraso ng puzzle.
Inamin niya na noong gabing mamatay ang mga magulang ni Alberto, sinubukan niyang pigilan si Marco Valeriano. May hawak siyang ebidensya, isang voice recording ng isang lumang USB na nakatago sa kanilang dating bahay, na magpapatunay na si Marco ang utak ng sabotahe sa sasakyan ng mga Montemayor. Ginamit ako ni Marco, Mercedes. Pinagbantaan niya ang buhay mo ng bata ka pa kaya't ako ang sumunod sa kanya. Pag-amin ni Rodolfo habang humahagulhol. Yun ang dahilan kung bakit kita pinakasal kay Alberto. Akala ko kapag naging asawa ka ng pinakamakapangyarihang tao, hindi ka na magagalaw ni Marco. Pero naging mahina ako. Hinayaan ko kayong magdusa. Tinitigan ni Mercedes ang kanyang ama. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahan na palitan ng awa. Bilang isang doktor, nakikita niyang bilang na ang mga araw na Rodolfo. Papa, tawag ni Mercedes. Ang unang pagkakataon na ginamit niya ang salitang yon pagkalipas ng maraming taon. Hindi ko malilimutan ang sakit pero ayoko nang mabuhay ng may puot. Pinapatawad na kita. Hindi para sa iyo kundi para sa katahimikan ng puso ko at ng pamilya ko. Napaiyak si Rodolfo at sinubukan na abutin ang kamay ng anak sa likod ng rehas. Salamat anak, salamat. Pagkaalis sa presinto, agad na pinuntahan ni Alberto at Mercedes ang gumuhong lumang bahay ng mga De Vega. Sa ilalim may isang lumang sahig sa kwarto ni Mercedes, nahanap nila ang USB. Nang pakinggan nila ang recording sa loob ng sasakyan, narinig nila ang malinaw na boses ni Marco na nag-uutos putulin ang brake ng sasakyan ng mga magulang ni Alberto. Sa wakas, ang hustisya na matagal nang hinahanap ni Alberto ay nakamit na ng buo. Wala na, Mercedes. Wala nang lihim, wala nang anino, bulong ni Alberto habang mahigpit na niyayakap ang asawa sa loob ng sasakyan. Malaya na tayo. Dahil sa bagong natuklasang katotohanan, tila naging mas magaan ang paghahanda para sa kanilang kasal. Ito na ang pinaka-inaabangang kaganapan sa San Jose. Hindi lang to basta selebrasyon ng pag-ibig, kung hindi, simbolo ng muling pagsilang ng pamilya Montemayor. Inatupag ni Mercedes ang kanyang gown, isang simpleng disenyo ngunit puno ng dignidad. Malayo sa wedding gown niya noon na parang suot na isang biktima. Si Alberto naman ay personal na nangangasiwa sa mga bulaklak, pagkain at pati na rin sa maliliit na suit na isusuot ni Theo at ni Liam. Daddy, will we have a new baby soon? Tanong ni Theo habang sinusukat ang kanyang maliit na tuxedo. Nagkatinginan sina Alberto at Mercedes. Nagtawanan sila, isang tawang puno ng pag-asa. Sa tamang panahon, anak. Sa ngayon, sapat na kasama natin ang isa't isa. Sagot ni Alberto habang kinikiliti ang bata. Sa huling gabi bago ang kanilang pag-iisang dibdib, nagkasundo ang dalawa na matulog sa magkahiwalay na silid para sa tradisyon. Ngunit hindi nakatiis sa Alberto. Hating gabi na kumatok siya sa pinto ni Mercedes. Di ako makatulog, bulong ni Alberto nang pagbuksan siya ni Mercedes. Parang nananaginip pa rin ako na akin ka na ulit bukas. Nang totoo? Nang walang pilitan, inawakan ni Mercedes ang kamay ni Alberto at inilagay ito sa kanyang pisngi. Hindi to panaginip, Alberto. Ito na ang ating realidad at pangako. Simula bukas, wala nang ruthless sa buhay natin. Pag-ibig na lang. Ang sikat ng araw sa San Jose, tila mas maliwanag ngayong araw. Sa loob ng mansyon abalang lahat, hindi na itong malamig at nakakatakot na mansyon noon. Ngayon, puno to ng tawanan at amoy ng mga sariwang lily of the valley at puting rosas. Sa kanyang silid, tinitingnan ni Mercedes ang kanyang refleksyon. Suot niya ang isang eleganteng off-shoulder lace gown na disenyo ng isang sikat na designer. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang kambal na sina Theo at Liam ay nagtatakbuhan. Suot ang kanilang mga mini tuxedo na lalong nagpamukha sa kanila bilang maliliit na bersyon ni Alberto. Mommy, you really look like an angel, sabi ni Liam habang humahawak sa laylayan ng gown ni Mercedes. Naluha si Mercedes. Ito ang buhay na akala niya hinding-hindi niya na makakamtan. Ang katedral ng San Jose punong-puno ng mga panauhin. Nang tumunog ang wedding march, bumukas ang malaking pinto. Doon tumayo si Mercedes. May isang mag-isa ngunit may taas ang tono.
Sa dulo ng altar nakatayo si Alberto, ang kanyang mga mata basa ng luha habang pinapanood ang babaeng minsan niyang sinaktan, itinaboy ngunit ngayon siya ng buhay niya. Nang makarating si Mercedes sa harap, ay kinuha ni Alberto ang kanyang kamay, hinalikan to ng matagal. "You are breathtaking," bulong ni Alberto. Sa kalagitnaan ng seremonya, dumating ang oras para sa kanilang personal na usapan. Kinuha ni Alberto ang mikropono. Ang boses niya nanginginig sa emosyon. "Mercedes, 5 taon akong nabuhay sa dilim dahil sa sarili kong katigasan ng ulo. Pinangako ko sa sarili ko na kung babalik ka ng tadhana sa akin, gagawin kong misyon ng pasahin ka sa bawat segundo ng buhay mo. I promise to be the man you deserve, a protector, a partner, and a father who will never let you feel alone again. My wealth is nothing compared to the richness you brought back to my heart." Sumagot si Mercedes habang umaagos ang luha ng saya. "Alberto, ang sugat ng kahapon ay naging marka na lang ng ating katatagan. Pinatawad kita bago pa man tayo muling magkita sa ospital dahil ang pag-ibig ko sa iyo ay mas malakas kaysa anumang pait. I promise to stand by you, to heal you when you're hurt and to love you until my last breath. We're no longer two broken souls. We are one family." Pagkatapos ng kasal, habang lumalabas ang mag-asawa sa simbahan sa ilalim ng ulan ng mga talulot ng rosas, isang abogado ang lumapit. May bitbit itong dokumento. "Mr. and Mrs. Montemayor, may iniwan pong regalong inyong ama, si Ginoong Rodolfo de Vega bago siya tuluyang pumanaw kaninang madaling araw." Malungkot na balita ng abogado. Binuksan nila ang sobre. Pinamana ni Rodolfo lahat ng kanyang natitirang lupain sa probinsya sa ilalim ng pangalan ni Theo at Liam. Ngunit ang pinaka-importante ay ang huling sulat nito. "Ngayon, maaari na akong mamahinga ng payapa dahil alam pong nasa mabuting kamay ka na, Mercedes." Bagaman may lungkot, naramdaman ni Mercedes na ito na ang huling pagsasara ng pinto ng kanyang madilim na nakaraan. Ang resepsyon sa garden ng mansyon, punong-puno ng musika at sayawan. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, naiwan ang mag-asawa sa kanilang master suite. Ang silid ay puno ng mga kandila at bango ng sandalwood. Dahan-dahang inalalayan ni Alberto si Mercedes na maupo sa gilid ng kama. Tinanggal niya ang veil nito ng may matinding pag-iingat. "Sa wakas, asawa na kita ng totoo," bulong ni Alberto. Sa gabing yon, walang puot, walang hinala at walang ruthless na CEO. Tanging 2 pusong naglalayag sa dagat ng pagsinta. Ipinadama ni Alberto kay Mercedes ang respeto at pagmamahal na ipinagkait niya noon. Bawat haplos at halik may kalakip na pangako ng katapatan. "Mahal na mahal kita, Mercedes," anas ni Alberto sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Mahal din kita, Alberto, noon pa man at hanggang sa huli," tugon ni Mercedes bago sila tuluyang lamungin ng init ng kanilang pag-ibig. 1 taon nang lumipas mula nang muling ikasal sina Mercedes at Alberto. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ng mga Montemayor ay naging sentro ng ingay at saya sa San Jose. Hindi na mga armadong tauhan ang nagbabantay sa bawat sulok, kundi mga hardinerong nag-aalaga ng mga bulaklak at mga yaya na kalaro ng kambal. Si Mercedes ay naging matagumpay sa kanyang pinapatakbong Montemayor Charity Hospital. Tuwing umaga, bago siya pumasok, personal siyang pinaghahanda ng almusal ng asawa at ng anak. Isang simpleng bagay na itinuturing niyang pinakamalaking luho sa buhay. Sina Theo at Liam ay 6 na taong gulang na. Si Theo ay naging mahilig sa pagpipinta, habang si Liam naman ay madalas na sumama kay Alberto sa opisina. Suot ang kanyang maliit na necktie at seryosong nakikinig sa mga meeting. "Daddy, when I grow up, I want to be like you. Pero hindi yung ruthless, ha? Kung kay ni CEO lang." Biro ni Liam isang hapon habang naglalaro sila ng chess ni Alberto. Tumawa ng malakas si Alberto at niyakap ang anak. "Mabuti yan, anak. Mas masayang buhay kapag marami kang kaibigan." Naging abala si Mercedes sa paghahanda para sa ika-35 kaarawan ni Alberto. Ngunit hindi niya ito ginawang enggrande. Sa halip, inimbitahan niya ang mga malalapit na kaibigan at ang mga tauhan sa ospital na naging bahagi ng kanilang pagbangon. Sa kalagitnaan ng party, tumayo si Mercedes para sa isang toast. Sa lalaking nagpatunay na ang puso ay kayang magbago. "Sa aking asawa, happy birthday.
May regalo ako para sa'yo, pero hindi mo to mahahawakan pa sa ngayon. Inabot na naman ni Mercedes si Alberto ng isang maliit na puting kahon. Pagbukas ni Alberto, nakita niyang isang pares ng maliliit na sapatos na pangsanggol at isang ultrasound result. Napatigal ang mundo ni Alberto. Tumingin siya kay Mercedes na may luhang nagniningning sa mga mata. Mercedes, totoo ba to? Magiging kuya na ulit sina Teo at Liam. Alberto, 3 months na. Nakangiting sagot ni Mercedes. Di mapigilan ni Alberto ang kanyang emosyon. Binuhat niya si Mercedes at inikot-ikot sa gitna ng garden habang nagpapalakpakan ang lahat. Ang kambal naman ay nagsisisigaw sa tuwa. We're going to have a baby sister. Sana girl naman, mommy. Nang gabing yon, matapos ang party, naupo ang mag-asawa sa kanilang paboritong lugar sa balkonahe. Pinagmamasdan nila ang mga bituin habang nakasandal si Mercedes sa balikat ni Alberto. Alam mo, Mercedes, bulong ni Alberto habang inahaplos ang tiyan ng asawa. Dati akala ko, kapangyarihan ay nasa dami ng taong natatakot sa akin. Ngayon nalaman ko ng tunay na kapangyarihan ay ang protektahan ng pamilyang binuo natin mula sa pag-ibig. Sabi ko naman sa iyo, Alberto, ang bawat sugat naghihilom basta tama ang gamot, sagot ni Mercedes. At ang gamot natin ay hindi ang pagsuko sa isa't isa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman nila ang tunay na kapayapaan. Wala na mga kaaway na nagtatangka, wala na ang mga lihim na sumisira. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, handa na silang harapin ang bukas ng walang takot, kundi may kasamang pananabik para sa bagong buhay na darating. 9 na buwan matapos ang masayang anunsyo, isang malakas na uha ng sanggol ang muling umalingaw sa Montemayor Medical Center. Ngunit sa pagkakataong to, hindi mag-isa si Mercedes. Hawak ni Alberto ang kanyang kamay sa bawat sandali ng kanyang pag-iri, bumubulong ng mga salita ng pagpapatibay. Isang napakagandang sanggol na babae ang nilawal, si Althea Mercedes. Sa unang pagkakataon, nagkita si Teo at Liam ng kanilang kapatid. Ang dating malamig na puso ni Alberto tuluyan ang naging malambot at habang karga ang kanyang prinsesa. Saksi ang langit, hinding-hindi ko hahayaan na makaranas ka ng kahit anong pait sa mundong ito. Pangako ni Alberto habang hinahalikan ng maliit na kamay. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang San Jose ay naging sakit sa pagbabago ng pamilya Montemayor. Si Alberto ay tuluyan na ngang nagretiro sa pagiging CEO at ipinasang kumpanya sa isang mapagkakatiwalaang board habang inihahanda si Liam. Ang kanyang oras ay ibinubuhos na lamang niya sa pagtatanim sa kanilang malawak na hardin at sa pagsuporta sa mga proyekto ni Mercedes. Si Mercedes naman kinilala bilang isa sa pinakamahusay na pilantropo sa bansa. Ang kanyang klinika ay naging isang ganap na unibersidad para sa mga nagnanais maging doktor, ngunit walang kakayahan. Isang hapon, habang nagtitipon ng pamilya para sa anibersaryo ng kanilang kasal, nakita ni Mercedes at Alberto ang kanilang 3 anak na masayang nagtatawanan sa garden. Si Teo ay isa ng tanyag na pintor, si Liam isang tapat na leader, at si Althea ang sumusugod sa yakap ng ina habang bilang isang mahusay na estudyante ng medisina. Dinala ni Alberto si Mercedes sa isang espesyal na lugar, sa isang pribadong resthouse sa tapat ng dagat kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Doon, sa ilalim ng kulay kahel na langit, naupo sila sa isang bench, magkahawak ang kamay. Naisip mo ba noon, Mercedes, na darating tayo sa puntong ito? Tanong ni Alberto habang pinagmamasdan ng asawa na nananatiling maganda sa kanyang paningin sa kabila ng ilang bakas na edad. Ngumiti si Mercedes at sinandal ang ulo sa balikat ni Alberto. Sa totoo lang, Alberto, nung gabing pinirmahan ko ang annulment papers noon, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pero natutunan ko na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng sugat na hindi niya kailanman hihilumin. Ang kailangan lang tamang panahon at pusong marunong tumanggap ng pagkakamali. Bago matapos ang gabi, inilabas ni Alberto ang isang lumang journal. Doon, sinulat nila ang kanilang huling mensahe para sa kanilang anak at apo. Sa aming mga anak, ang buhay hindi perpekto. Makakagawa kayo ng mga pagkakamali.
Masasaktan ninyo ang mga taong mahal ninyo at makakaranas kayo ng mga sugat na tila hindi maghihilom. Ngunit tandaan nyo ang kwento namin ng inyong ina. Ang tunay na lakas wala sa pagiging ruthless o makapangyarihan. Ang tunay na lakas ay ang kakayahan na humingi ng tawad, ang tapang na magbago at ang katapatang magmahal ng walang kondisyon. Tumayo ang dalawa at dahan-dahang nagsayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kahit walang tugtog na musika, sapat na ang huni ng mga alon at ang tibok ng kanilang mga puso bilang himig. Mahal na mahal kita, Mercedes, higit pa sa kahapon at mas higit pa sa bukas. Bulong ni Alberto. Mahal na mahal din kita, Alberto, hanggang sa huling pintig ng aking puso. Tugon ni Mercedes. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang ruthless CEO at ang kanyang personal doctor ay naging simbolo ng isang pag-ibig na hindi sumusuko sa bagyo. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa pait at panghuhusga, natapos sa isang matamis na pagsasama na mananatiling alamat sa kasaysayan ng San Jose. Ang sugat ng kahapon tuluyan ng nagkilom at ang tanging naiwan ay ang peklat na nagsisilbing paalala na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay laging nananaig sa huli. 20 taon na nakalipas, ang San Jose ay hindi na lamang isang maliit na bayan, isa na itong maunlad na lungsod. At sa gitna nito ay nakatayo ang Montemayor de Vega Medical and Research Center. Ngunit sa kabila ng lahat ng modernisasyon, ang mansyon ng mga Montemayor ay nanatiling tila isang paraiso na hindi natitibag ng panahon. Isang espesyal na okasyon ang naganap, ang ika-60 kaarawan ni Alberto. Ang mga tagapagmana. Sa malawak na hardin makikita ang bunga ng pagsisikap ni na Mercedes at Alberto. Lia Montemayor. Bilang panganay at bagong CEO ng Montemayor Group, dala niya ang bagsik ng kanyang ama sa negosyo, ngunit may pusong kasing lambot ng kanyang ina. Kasama niya ang kanyang asawa at 2 anak na masayang naglalaro sa damuhan. Teo Montemayor, isang tanyag na international artist. Ang kanyang mga obra madalas na tungkol sa hope at healing. Ang pinakasikat niyang painting ang The Doctor's Grace, isang tribute para sa kanyang ina na nakasabit sa main hall ng kanilang ospital. Althea Mercedes Montemayor, ang bunso at ang prinsesa ng pamilya. Kakapasa lang niya ng board exams at ngayon isa na ring ganap na doktor. Siya ang magpapatuloy ng legasiya ni Mercedes sa pagtulong sa mga mahihirap. Ang matandang Alberto. Kahit may kaunting puti ng buhok at may mga linya sa mukha, si Alberto nananatiling matikas. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba sa balkonahe, pinagmamasdan ng kanyang mga apo. Sa kanyang tabi, palaging naroroon si Mercedes na tila hindi tumatanda sa kanyang paningin. Tingnan mo sila, Mercedes, mahinang sabi ni Alberto habang nakangiti. Sinong mag-aakala ng isang lalaking tulad ko noon, bibigyan ko ng gantong kayaman na pamilya. Hinawakan ni Mercedes ang kamay ng asawa. Ang kanilang mga wedding ring ay nagniningning pa rin tulad ng bago. Ito ang ani ng pagpapatawad natin, Alberto. Kung nanatili tayong puno ng puot, marahil ay matatanda tayong mag-isa at malungkot. Sa gabing yon, tinawag ni Alberto ang 3 anak sa loob ng kanyang library. Inabot niya sa kanilang isang lumang susi. Ang susing ito ay hindi para sa isang ginto ng vault opera. Paliwanag ni Alberto, ito ay para sa aming Archives of Love. Ang lahat ng sulat, diary at ang alaala namin ng mommy ninyo. Gusto kong basahin ito kapag dumating ang oras na pakiramdam nyo, susuko na kayo sa pag-ibig. Daddy, we already know the story, ani Althea habang nakayakap sa ama. It's our favorite legend. Nang lumalim ang gabi at nakauwi ang mga panauhin, ay naiwan ang mag-asawa sa kanilang paboritong pesto sa garden. Doon, sa ilalim ng punong nara na itinanim nila, nung muli silang kinasal, inihilig ni Mercedes ang kanyang ulo sa balikat ni Alberto, habang ang kumot ay nakabalot sa kanilang dalawa. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang nakaraan, babaguhin mo ba? Tanong ni Mercedes. Hinalikan ni Alberto ang noo ni Mercedes. Hindi, dahil kung hindi tayo nasaktan, hindi tayo matututong maghilom. At kung hindi tayo nagkamali, hindi natin malalaman kung gaano kasarap magpatawad at magmahal muli. Ang bawat sugat ay sulit dahil dinala ko nito sa iyo.
Sa ilalim ng tahimik na kalangitan at kislap ng mga bituin, ang kwento ni Mercedes at Alberto ay hindi nagtapos sa kamatayan, kung hindi nagpatuloy sa bawat pintig ng puso ng kanilang mga saling lahi. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang walang hanggang kanta, isang himig ng tagumpay laban sa pait ng kahapon.